Narito ang kwento ng isang babaeng sundalong Amerikano na naligaw sa kabundukan ng Pilipinas at matapos pakasalan ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay, ang kanyang biyenan na dating tumututol ay biglang nagbago at naging sobrang mapagmahal sa kanya. Ihahatid namin sa inyo ang kamangha-manghang karanasan ni Major Elisa Carter ng US Army Intelligence na dumaan sa mahigit isang taong pakikipaglaban sa pagtutol ng kanilang mga magulang sa kanilang international marriage. Hindi lamang ang kanyang biyenan na dating nagsabi, "Isang babaeng Amerikano ang gagawa ng gawaing bahay dito. Ikaw lang ang mahihirapan di dyan." Kundi pati na rin ang kanyang ama na nagsabing, "Bakit mo isusuko ang lahat para sa Pilipinas?" Ngunit pagkalipas ng 15 buwan na pagtutol, ang puso ng kanilang mga pamilya ay tuluyang lumambot dahil sa isang putaheng kare-kare na inihanda mismo ni Elisa. Ang reaksyon na ipinakita niya sa loob lamang ng ilang araw mula nang tumuntong sa Pilipinas ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Matapos ang lahat ng hirap, ang kanyang biyenan pa mismo ang unang nagsabi, "Talagang pamilya ka na namin." Isang nakakagulat na pagpapahayag ng pagmamahal. Ano nga ba ang tuluyang nagpabago sa puso ng biyenan na dati ipuno ng pag-aalala sa kanyang dayuhang manugang? Samahan ninyo kami habang sinusundan natin ang pambihirang kwento ni Elisa mula sa pagiging isang major sa US Army hanggang sa pagiging isang asawa sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Elisa Carter, 26 taong gulang. Naglilingkod ako bilang isang major sa US Army Intelligence. O mas tamang sabihin, naglilingkod dati dahil ngayon nagsisimula ako ng isang ganap na bagong buhay dito sa Pilipinas. Hayaan ninyong simulan ko sa umpisa. Ipinanganak ako sa Dallas, Texas. Ang aking ama ay isang general sa US Army at ang aking ina naman ay isang nurse. Mula pagkabata, nasanay akong lumipat-lipat sa iba't ibang base militar ng Amerika sa buong mundo kasama ang aking ama. Alemanya, Hapon, at maging sa Pilipinas. Kaya naman, inakala kong sanay na ako sa iba't ibang kultura, ngunit ang karanasan ko sa pagtira dito ay isang bagay na ganap na bago. Ang aming pamilya ay talagang pamilya ng mga sundalo. Ang lolo ko ay lumaban sa Korean War at ang aking ama naman ay veterano ng Vietnam War. Noong una, tutol ang aking ina na maging sundalo ako. Bakit papasok ang isang babae sa ganyang kapanganib? Sabi niya. Pero mula pagkabata, hangang-hanga na ako sa uniforme ng aking ama. Nag-aral ako ng International Relations sa kolehiyo at pumasok sa Army agad-agad pagkatapos ng graduation. Gusto kong maging sundalo, tulad ng aking ama. Sa loob ng 15 taon, nagsilbi ako sa Army, na-deploy sa Iraq at Afghanistan. Sabi ng mga kasamahan ko, aabot daw ako sa ranggong koronel. At iyon talaga ang plano ko. Ngunit ang lahat ay nagbago noong taglagas ng 2023. Napili akong sumali sa isang joint military exercise ng Pilipinas at Amerika, ang Operasyon Haribon. Isang pagsasanay sa night reconnaissance na ginanap sa kabundukan ng Sierra Madre sa Nueva Ecija. Isang lugar na bulubundukin at masukal. Nang una akong makarating sa Pilipinas, kakaiba ang pakiramdam. Marami kasing ikinukwento ang aking ama tungkol sa mga Pilipino noong mga panahon ng digmaan. Sabi niya, ito raw ay isang bansa ng mga taong tunay na matatapang, kaya't naging interesado ako sa Pilipinas. At nang makita ko ito, isang gabi bago ang pagsasanay, lumabas kami ng mga kasamahan ko para kumain. Unang beses kong makatikim ng adobo. Ang linamnam ng alat at asim nito ay bago sa panlasa ko at napakasarap isabay sa kanin. Isang ale sa karinderya ang nagtanong sa akin sa Tagalog, "Masarap ba, ma'am?" Tanging pagtango lang ang naisagot ko. Wala pa akong alam sa Tagalog noon. Ang gabing iyon ay malinaw pa rin sa aking alaala. Ilang oras matapos magsimula ang pagsasanay, isang miyembro ng aming team, si Private Thompson, ang nahiwalay sa amin. Nawala ang signal ng kanyang radyo. Bilang team leader, hindi ko siya maaaring pabayaan. "Maghintay kayo rito, hahanapin ko si Thompson."
sabi ko, at mag-isa akong umalis para hanapin siya. Pinigilan ako ng iba kong kasamahan. Masyadong delikado, Elisa. Darating ang rescue team. Sabi nila. Pero bilang isang sundalo, hindi ko kayang iwanan ang isang kasama. Ito ang soldier's creed na itinuro sa amin. Subalit, biglang nagbago ang panahon. Hindi ko alam na ganito pala kabilis magbago ang klima sa Pilipinas. Kumapal ang hamog at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Halos wala na akong makita. Nawalan na rin ng signal ang aking radyo at GPS. Sa pagkakataong iyon, totoong nataranta ako. Sa 15 taon ko sa serbisyo, ngayon lang ako napunta sa ganitong sitwasyon. Nawala ako sa gitna ng kagubatan. Ang mas malaking problema, nagsimulang bumaba ang temperatura ng aking katawan. Dahil sa basang damit, mabilis akong giniginaw. Lumipas ang 1, 2 oras, ngunit walang rescue team na dumating. Nalaman ko na lang kalaunan na umatras pala sila dahil sa panganib ng night operation. Noon, nawalan na talaga ako ng pag-asa. Sumagi sa isip ko na baka ito na ang katapusan ko. Ang pinakanakakatakot ay ang katotohanang mag-isa lang ako sa gitna ng dilim. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Naalala ko ang aking mga magulang. Nagsisi ako kung bakit ako napunta roon. Sa unang pagkakataon, pinagsisihan kong naging sundalo ako nang maramdaman kong nanghihina na ang aking ulirat. Inisip kong ito na talaga ang huli. Ngunit bigla, may naramdaman akong yumuyugyog sa akin. May narinig akong boses na nagsasabing, "Miss, ayos ka lang ba?" Nakatagalog ito. Sa hirap, naisagot ko sa Ingles, "Help me, please." Ang sandaling iyon ay parang isang himala. Hindi ko matukoy kung panaginip o totoo. Dinala ako ng taong iyon sa isang ligtas na lugar. Binalot ng emergency blanket at pinainom ng maligamgam na tubig. Para siyang isang anghel. "Okay ka na. Ligtas ka na rito." Sabi niya sa pinaghalong Tagalog at Ingles. Napakakalmado ng kanyang boses. Isang boses na nagbibigay ng kapanatagan na para bang matagal ko na siyang kakilala. Subalit, nang magkamalay ako, wala na siya. May isang maliit na papel na lamang na naiwan sa tabi ko. Nakasulat dito sa Tagalog at Ingles. "Ligtas ka na. Sanay hindi na tayo magkita muli sa ganitong pagkakataon." Hindi ko man lang nakita ng malinaw ang kanyang mukha. Sa dilim, tanging ang kanyang likod, habang papalayo ang malabong natatandaan ko. Ngunit ang imaheng iyon ay hindi na naalis sa isip ko. Isang lalaking matangkad, malapad ang balikat, at may kumpiyansa sa paglakad. Nang dumating ang rescue team at matagpuan ako, maayos na ang kalagayan ko dahil ito sa perpektong first aid na ginawa sa akin. Nagtaka pa ang mga rescuer. Sino ang gumawa ng ganito kapropesyonal na first aid? Nagtaka rin ako. Sino nga ba ang taong perpektong nagligtas sa akin? Pagbalik ko sa base, hindi siya maalis sa isip ko. Ang taong nagligtas ng buhay ko, pero hindi ko man lang napasalamatan ng maayos. At bakit niya itinago ang kanyang pagkakakilanlan? Isang malaking misteryo. Tinanong ko ang aking mga kasamahan, ngunit wala raw silang nakitang ganoong tao. Wala rin daw sa opisyal na talaan. Para siyang isang multo. Ngunit hindi ako sumuko dahil alam kong totoo siya. Ilang araw ang lumipas, sinuri kong mabuti ang emergency blanket na ibinalot sa akin. May nakita akong maliit na marka sa loob nito. Nang ipasuri ko, nalaman kong iyon pala ay ang sagisag ng Special Forces Regiment ng Philippine Army. Isang Pilipinong sundalo pala siya. Doon nagsimulang magkaroon ng linaw ang lahat. Naintindihan ko na kung bakit siya nagsasalita ng Tagalog at kung bakit napakahusay niya sa rescue techniques. Ngunit may tanong pa rin. Bakit niya itinago ang kanyang sarili? Sa tulong ng aming U.S. Liaison Officer, nagtanong ako ng hindi opisyal. Mayroon bang miyembro ng Special Forces na kasama sa rescue operation noong gabing iyon? Ngunit ang sagot na bumalik ay matigas. Walang ganoong sundalo sa listahan. Wala na akong mapagtanungan. Pero hindi ako sumuko. Naramdaman kong may mas malalim na dahilan
At higit sa lahat, gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Pag-uwi ko sa Amerika, patuloy akong naghanap ng paraan para mahanap siya. Nagsimula na rin akong mag-aral ng Tagalog. Naniniwala akong magkikita kami muli. At sa pagkakataong iyon, gusto kong sabihin sa kanya, salamat po sa kanyang sariling wika. Naaalala ko ang sandaling iyon. Ang kanyang boses na lumitaw sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang init ng kanyang mga kamay, at ang kanyang likod habang naglalaho. Lahat ay sariwa pa sa aking alaala. Minsan, naiisip kong baka panaginip lang ang lahat. Ngunit ang iniwan niyang sulat at kumot ang nagpapatunay na ito'y totoo. Hanggang sa isang araw, isang pambihirang bagay ang nangyari. Naanyayahan ako sa isang Defense Cooperation Seminar sa Maynila. Habang tinitingnan ko ang mga litratong nakadisplay, napahinto ang aking paghinga. May isang lalaki sa larawan na kamukhang kamukha ng taong nagligtas sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Baka siya na ito. Naisip ko. At nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Sa ilalim ng litrato, nakasulat, mga kalahok sa joint exercise, Operasyon Haribon. Agad akong lumapit sa tagapangasiwa ng seminar. Maari po bang malaman ang detalye tungkol sa litratong ito? Tanong ko. Mabait na ipinaliwanag ng staff, nakuha raw ito noong pagsasanay noong taglagas ng 2023. Sa sandaling iyon, nakumpirma ko. Iyon nga ang pagsasanay na iyon. Ang pagsasanay kung saan ako nailigtas. Ngunit paanong nangyari iyon kung opisyal na walang rescue operation na naganap? Ngunit narito ang ebidensya na nandoon siya. Kinunan ko ng litrato gamit ang aking telepono at ipinakita sa mga kasamahan ko. Kilala niyo ba siya? Tanong ko. Pero umiling silang lahat. Ngunit may isa na nagsabi. Mukhang taga-special forces. Narinig ko na transfer siya sa ibang unit pagkatapos ng training. Nang marinig ko ang salitang na transfer, kumirot ang puso ko. Baka dahil sa akin? Naisip ko. Baka pinarusahan siya dahil nilabag niya ang utos para iligtas ako. Binalot ako ng matinding pagkakasala. Hindi ako nakatulog sa hotel ng gabing iyon. Hindi ko man lang nakita ang kanyang mukha ng malinaw. Kaya hindi ako sigurado kung siya nga ba talaga ang nasa litrato. Ngunit sinasabi ng kutob ko. Walang duda, siya iyon. Bago ako bumalik sa Amerika, sinubukan ko ang isa pang paraan. Nakiusap ako sa isang Pilipinong kasamahan. Napaka-importante nito sa akin. May paraan ba? Para malaman kung sino siya. Nag-isip sandali ang kasamahan ko bago maingat na sumagot. Susubukan kong magtanong. Pero hindi opisyal. Makalipas ang ilang araw, tumawag siya. May balita akong na-transfer daw siya sa isang unit sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Pero hindi ito sigurado. Fort Magsaysay. Nang marinig ko ang pangalang iyon, nagdesisyon ako. Kailangan ko siyang puntahan. Pagbalik ko sa Amerika, hindi ako sumuko. Nag-apply ako ng leave sa aking superior. Sinabi kong gusto kong maranasan ang kulturang Pilipino. Siyempre, palusot lang iyon. Ang tunay na layunin ko ay hanapin siya. Sa kabutihang palad, pinayagan ako. Ngunit may isang problema. Halos hindi ako marunong magtagalog, maliban sa mga simpleng pagbate. Kaya sa loob ng isang buwan, puspusan akong nag-aral. Nag-download ako ng app at kumuha ng online classes. Naaalala mo pa ba ako? Salamat po. Paulit-ulit kong pinraktis ang mga salitang ito. Pagdating ko sa Pilipinas, dumiretso ako sa Nueva Ecija. Doon daw kasi ang base ng Special Forces. Isang lugar na mga 2 oras ang biyahe mula sa Maynila. Maganda ang tanawin ng mga bundok mula sa bintana ng bus. Ngunit kasabay nito ang pagbalik ng nakakatakot na alaala ng gabing iyon. Nag-check-in ako sa isang maliit na inn at ilang araw na nagpalibot-libot malapit sa kampo. Ngunit hindi basta-basta makakapasok doon ang isang sibilyan. Kaya naupo na lang ako sa isang maliit na coffee shop sa labas at pinanood ang mga sundalong dumadaan, umaasa na baka sakaling makita ko siya. Nagtataka na sa akin ang may-ari ng coffee shop. Nagulat siya nang malaman niyang galing pa akong Amerika. Bakit ka napadpad dito, ma'am? Tanong niya. Sinabi ko na lang na gusto kong matuto tungkol sa kulturang Pilipino. Mabait naman siya.
at marami siyang ikinuwento. Sa ika-4 na araw, may isang lalaki na nag-aayos ng sasakyan sa isang talyer malapit sa kampo. Nakasuot siya ng fatigue pants. Pamilyar ang kanyang likod, ang lapad ng balikat, ang tangkad, ang tindig lahat ay katulad ng lalaki noong gabing iyon. Kumabog ang dibdib ko. Dahan-dahan akong lumapit. Paano kung hindi siya? Naisip ko. Ngunit nang humarap siya, halos mapigil ko ang aking hininga. Siya nga, ang mukha sa litrato. Naglakas loob akong lumapit. Naaalala mo pa ba ako? Tanong ko sa Tagalog na pinagpraktisan ko ng husto. Gulat siyang tumingin sa akin at mahinahon siyang sumagot. Paano kita makakalimutan? Sa isang salitang iyon, bumuhos ang aking mga luha. Ang laking ginhawa na siya nga iyon at ang saya na sa wakas ay nagkita na kami. Nakita kong namumula rin ang kanyang mga mata. Ramdam kong pinipigilan din niya ang kanyang emosyon. Bakit mo itinago ang sarili mo? Tanong ko. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagpaliwanag. Pagkatapos daw ng operasyon, nagpaalam siyang kukunin ang mga naiwang gamit para lang mahanap ako. Isang kilos na labag sa regulasyon, pero hindi kita kayang pabayaan. Tapat niyang sabi. Sa huling radio check-in, iba ang tono ng boses mo. Naramdaman kong may panganib. Doon ko naintindihan. Narinig niya pala ang boses ko sa radyo. At mula roon, naramdaman niyang may mali. Kutob ng isang sundalo. Napakagaling niya. Anong mali sa boses ko? Tanong ko. Ipinaliwanag niya ng detalyado. Iba ang tono mo kaysa karaniwan. Bahagyang nanginginig. At parang nawawala ang dulo ng mga salita mo. Kaya inisip kong nasa panganib ka. Inalala ko ang sitwasyon ko noon. Totoo nga. Natataranta ako. Hindi ko mahanap ang kasamahan ko. At lumalala ang panahon. Nakakamangha na napansin niya ang ganoong kaliit na detalye. Kaya ka ba na-transfer? Tanong ko. Mapait siyang ngumiti. Hindi. Nakatakda na talaga akong matransfer. Medyo napaaga lang. Ngunit alam ko, siguradong naapektuhan siya dahil sa akin. Ang pangalan niya ay Mateo Reyes, 25 taong gulang at 12 taon na sa Special Forces. Taga Pampanga raw siya, kaya kabisado niya ang kabundukan ng Sierra Madre. Mula pagkabata, doon na raw siya naglalaro, kaya't hindi nakapagtataka. Paano mo ako nahanap ng ganoon kabilis? Tanong ko. Tumawa siya at sumagot, ang bundok na to ay parang hardin ko na. Kahit saan ako mapunta, alam ko ang daan. Nagpakumbaba siya. Pero alam kong napakagaling niya talaga. Habang kausap ko si Mateo, marami akong nalaman. Hindi lang siya basta sundalo. Isa siyang taong may malaking puso. Natakot ka siguro ng husto noon, no? Ayos ka na ba talaga? Tanong niya. At naramdaman ko ang init sa kanyang mga salita. Sorry ha, mukhang naabala pa kita dahil sa akin. Sabi ko. Seryoso siyang umiling. Hindi, wag mong isipin yan. Isang karangalan ang ginawa ko. Hindi iyon utos, kundi ang tama bilang isang tao. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, gumaan ang pakiramdam ko. May mga tao palang tulad niya sa mundo. Isang taong handang tumulong sa iba kahit na may kapalit itong panganib para sa sarili. Humanga ako ng lubos kay Mateo. Mula noon, nag-extend ako ng isa pang linggo sa Pilipinas. Ginugol namin ang oras na magkasama at marami akong natutunan tungkol sa kulturang Pilipino. Kumain kami ng mga pagkaing Pinoy at ipinatikim niya sa akin ang Barako Coffee. Si Mateo ay isang napakagaling na tour guide. Nang malaman niyang nag-aaral ako ng Tagalog, natuwa siya. Ang galing na ng pronunciation mo. Papuri niya. Kahit na alam kong hindi pa gaanong magaling. Ang pagpapalakas niya ng loob ko ay nakatulong para mas magkaroon ako ng kumpiyansa. Ang hindi ko malilimutan ay ang pagpunta namin sa palengke sa Cabanatuan. Unang beses kong makakita ng ganoon. Ang sarap sa pakiramdam. Gusto mo? Masarap yan, tanong niya. Sa tuwing may tinitikman ako at lagi kong sinasagot. Oo, masarap na masarap. Masaya akong makita siyang nakangiti. Pumunta rin kami sa Minalungaw National Park. Napakaganda ng ilog.
Dito ako madalas maglaro noong bata ako, kwento niya. Napangiti ako habang iniisip iyon. Isang magiting na sundalo ngayon, pero siguro makulit siya noong bata. Gabi bago ako umuwi sa Amerika, maingat na nagtanong si Mateo. Kung okay lang sa'yo, pwede ba tayong mag-usap pa rin kahit malayo na tayo? Iyon din ang gusto kong sabihin. Oo naman. Siyempre. Sagot ko. Nakita ko ang ginhawa sa kanyang mukha. Sa airport, ang hirap magpaalam. Kakakilala pa lang namin. Pero bakit parang ang bigat sa dibdib? Mukhang ganoon din ang nararamdaman ni Mateo. Mag-iingat ka sa pag-uwi, sabi niya. At parang nanginginig ang kanyang boses. Pagbalik ko sa Amerika, madalas kaming magkausap. Nagsimula sa mga simpleng kumustahan. Kamusta ang panahon dyan? Okay ka lang ba? Dahil sa time difference, mahirap mag-usap ng real time. Pero sapat na sa akin ang mga mensahe niya. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga kapistahan sa Pilipinas. At ako naman, ang buhay ko sa Amerika. Masaya kaming natututo sa kultura ng isa't isa. Lalo na kapag kinukwento niya ang simbang gabi tuwing Pasko, kinikilig ako. Makalipas ang 2 buwan, nakatanggap ako ng sulat mula kay Mateo. Isang sulat na isinulat sa Tagalog. Napakasaya ko na muli tayong nagkita, nakasulat doon. Ganoon din ang nararamdaman ko. Mula noon, nagsimula na kaming mag-video call. Masaya kaming nakikita ang mukha ng isa't isa. Lalo pang gumwapo si Mateo sa screen. Ang mga kunot sa gilid ng kanyang mga mata. Kapag ngumingiti siya ay talagang kaakit-akit. Ngunit doon din nagsimula ang mga bagong alalahanin. Magkaibang-magkaiba ang mundo namin. Ako, nagtatrabaho sa Washington, D.C. Siya, sa Nueva Ecija. 14 na oras ang aming pagitan. Kapag gigising ako sa umaga, gabi na sa kanya at matutulog na siya. Bukod pa roon, dahil sa aming trabaho bilang sundalo, mahirap ang malayang komunikasyon. Bawal magbahagi ng mga personal na impormasyon dahil sa security. At kapag may training o operasyon, ilang araw kaming hindi nagkakausap. Sa tuwing nangyayari iyon, labis akong nag-aalala. Noong mga unang buwan, okay pa. Masaya pa kami sa bagong damdamin at sa pagkilala sa isa't isa. Ikinuwento niya ang mga panahon ng tag-ulan at tag-araw sa Pilipinas at ibinahagi ko naman ang pang-araw-araw na buhay sa Amerika. Ngunit pagkalipas ng 6 na buwan, nagsimulang maramdaman ang bigat ng katotohanan. Ang pinakamalaking problema ay ang hindi namin pagkikita. Kahit mag-leave ako para pumunta sa Pilipinas, kung may bigla ang utos sa kanya, imposible. Ganoon din sa panig niya. Ang pinakamahirap ay ang oras. Ang pagbati namin ng good night sa isa't isa, ang tanging real-time communication namin. At kahit iyon, nawawala kapag may training ang isa sa amin. Sa tuwing nangyayari iyon, sobrang sakit. Ang tunay na pagsubok ay dumating noong tag-araw ng taong iyon. Nakatanggap ako ng utos na ma-deploy sa Middle East. Nang matanggap ko ang balitang kailangan kong manatili sa isang lugar, malapit sa Syria sa loob ng 6 na buwan, natulala ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Mateo. May deployment order ako. Mensahe ko sa kanya. Matagal, bago siya nag-reply. Kailan? Isang maikling tanong. Pero ramdam ko ang bigat ng damdamin sa likod nito. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ang mas malaking problema, limitado ang komunikasyon sa lugar na pupuntahan ko. Dahil sa seguridad, halos imposible ang personal na pakikipag-ugnayan. Nang sabihin ko ito kay Mateo sa video call, kitang-kita ko ang paglungkot sa kanyang mukha. Gaano katagal tayong hindi makakapag-usap? Tanong niya. Wala akong nagawa kundi maging tapat. Siguro, mga 2 buwan na walang kontak. Sa sandaling iyon, nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Mateo. Parang dinudurog din ang puso ko. Para bang sinadya ng tadhana, si Mateo rin ay nakatanggap ng Special Operations Assignment. Isang biglaang 8 linggong training malapit sa isang conflict zone sa Mindanao. Mukhang hindi rin ako makakakontak, mensahe niya. Nang mabasa ko iyon, nawalan na ako ng pag-asa. Sabay kaming mawawalan ng komunikasyon. Gabi bago ako umalis, nagkaroon kami ng huling video call.
Halos hindi kami nagsalita, pero sapat na ang makita ang isa't isa sa screen. Hintayin mo akong bumalik, sabi ko. Tumango si Mateo at sinabing, ganoon din ako. Mag-ingat ka at bumalik kang ligtas. Nang mawala ang aming koneksyon, mag-isa akong umiyak. Ang 2 buwan sa Middle East ay parang napakatagal. Gabi-gabi, si Mateo ang iniisip ko bago matulog at siya rin ang una kong naiisip pagkagising. Hindi ko akalaing ganito pala kasakit ang hindi makipag-ugnayan sa taong mahal mo. Sa mga panahong iyon, nagsulat ako ng mga liham. Hindi ko maipapadala, pero para maibsan ang aking nararamdaman, nagsulat ako ng parang diary para kay Mateo. Ganito ang nangyari ngayon. Miss na kita. Ganoon din pala siya. Nalaman ko na lang na nagsusulat din pala siya ng mga liham para sa akin. Kahit sa mga panahong hindi kami nagkikita, iniisip namin ang isa't isa. Hindi ko pa alam noon kung gaano kahalaga iyon. Nang makabalik ako mula sa deployment, agad akong nag-message kay Mateo. Nakabalik na ako. Mabilis siyang nag-reply. Ako rin. Kahapon lang ako nakabalik. Isang himala. Nang mag-video call kami noong gabing iyon, pareho kaming pumayat. Mas umitim si Mateo. At ako naman ay nanuyo ang balat dahil sa tindi ng sikat ng araw sa Middle East. Ngunit mas nangingibabaw, ang saya, na muli naming nakita ang isa't isa. Miss na miss kita, sabay naming sabi, at nagtawanan kami. Sa sandaling iyon, nakumpirma ko. Mahal na mahal ko ang lalaking ito. Ano na kayang mangyayari sa atin? Tanong ko. Seryosong sumagot si Mateo. Sa totoo lang, hindi magiging madali. Pero ayokong sumuko. Ganoon din ako. Gaano man kahirap, hindi ko kayang isuko ang relasyon naming ito. Biglang sinabi ni Mateo, pakasalan mo ako. Nabigla ako. Seryoso ka? Tanong ko. Seryoso siyang tumango. Kahit mas mahirap ang landas natin kaysa sa iba, gusto kong harapin natin ito ng magkasama. Nang marinig ko iyon, uminit ang puso ko. Napakaromantikong proposal. Napakaromantikong proposal. Umiiyak akong sumagot. Oo, payag ako. Ngunit nang magdesisyon kaming magpakasal, mas malaki pang pader ang humarang sa amin, ang aming mga pamilya. Nang sabihin ko sa aking mga magulang na gusto kong magpakasal sa isang Pilipinong sundalo, napakalamig ng reaksyon ng aking ama. May potensyal kang maging koronel, Elisa. Bakit mo isusuko ang karir mo para lang sa Pilipinas? Hindi makakatulong sa karir mo ang pagpapakasal sa isang Pilipino. Bawat salita niya ay parang punyal sa aking puso. Ganoon din ang aking ina. Magkaiba ang kultura ninyo. Iba ang wika, iba ang paraan ng pamumuhay. Paano kayo magsasama? Hindi mali ang mga praktikal na punto ng aking ina, pero hindi nito mapipigilan ang pagmamahal. Ganoon din ang sitwasyon sa panig ni Mateo. Ang kanyang ina, na taga-probinsya sa Pampanga, ay mas konserbatibo. Isang babaeng Amerikano ang mag-aasikaso sa bahay. Ikaw lang ang mahihirapan. Sabi raw nito kay Mateo. Hindi yan marunong magluto ng sinigang. Paano na ang Noche Buena? Hindi rin yan marunong rumespeto sa mga nakakatanda. Walang katapusan ang mga alalahanin ng ina ni Mateo. Nag-aalala siya kung magagampanan ba ng isang dayuhan ang tradisyonal na papel ng isang asawang Pilipina. Hindi namin inaasahan na ganito katindi ang pagtutol nila. Nagmamahalan kami, pero bakit lahat ay tutol? Nakakasakal. Pero hindi kami sumuko. Kasama si Mateo, kaya naming lampasan ang lahat. Kaya't nagpa siya kaming kumbinsihin ang aming mga pamilya. Ako, nagdesisyong sulatan ang ina ni Mateo sa Tagalog. Kahit hindi pa ako magaling, naisip kong kung taos-puso mararamdaman niya. Sa tulong ng translation program, maingat kong isinulat, Mahal na Ginang Reyes. Buong puso ko pong minamahal si Mateo. Kahit Amerikana po ako, gusto kong matutunan ang kulturang Pilipino at maging isang mabuting asawa. Mag-aaral po ako kung paano magluto ng mga pagkaing Pilipino. Isinulat ko ang liham ng buong katapatan. Si Mateo naman, mas matapang ang ginawa. Nagpasya siyang pumunta mismo sa Amerika para harapin ang aking ama. Kukuha ako ng leave. Gusto ko po siyang makilala
At magbigay galang ng personal, sabi niya. Nagulat ako. Wag na, Mateo. Napaka-strikto ng tatay ko. Sabi ko. Pero buo ang kanyang desisyon. Kung seryoso tayo, kailangan ang prosesong ito. Hindi natin pwedeng takbuhan. Nang marinig ko iyon, lalo akong humanga sa kanya. 1 linggo bago dumating si Mateo sa Amerika, hindi ako mapakali. Ano kayang mangyayari kapag nagkita sila ng aking ama? Sigurado akong hindi niya agad magugustuhan si Mateo. Nang dumating si Mateo sa Washington, D.C., sinalubong ko siya sa airport. Ang gwapo niya. Nakasuit siya at mukhang isang tunay na gentleman. Kinakabahan ako, sabi niya. Pero mas kumalma ako nang makita siya. Noong gabing iyon, sa hapunan ng pamilya, unang nagkita ang aking ama at si Mateo. Dahil pareho silang sundalo, ramdam mo ang pagtatantya nila sa isa't isa. Napakabigat ng atmosfera. Bakit mo gustong pakasalan ang anak ko? Diretsyong tanong ng aking ama. Kalmadong sumagot si Mateo. Mahal na mahal ko po si Elisa at gusto ko siyang protektahan habang buhay. Magkaiba man po ang aming lahi. Pareho po ang aming pagmamahal sa isa't isa. Sa sandaling iyon, bahagyang gumaan ang hangin. Mukhang naramdaman ng aking ama ang sinseridad ni Mateo. Ngunit may pag-aalala pa rin sa kanyang mukha. Kaya bang mabuhay ni Elisa sa Pilipinas? Tanong niya. Buong lakas ko po siyang susuportahan. At si Elisa po ay isang napakatibay na tao. Sigurado po akong kaya niyang mag-adjust. Habang pinapakinggan ko ang sagot ni Mateo, lumakas din ang loob ko. Tama siya. Kasama siya. Kahit saan ako kayang mabuhay. Nagpatuloy ang mahihirap na araw. Pero hindi kami sumuko. Hindi namin alam na ganito pala kahirap ang magmahal. Ngunit gusto naming malampasan ito ng magkasama. At ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Sa gitna ng mga pagsubok na iyon, isang himala ang dumating. Nakatanggap ako ng sagot sa liham na ipinadala ko sa ina ni Mateo. Isang sulat na maingat na isinulat. Nang basahin ko ito gamit ang translator, uminit ang puso ko. Elisa. Naintindihan ko ang iyong nararamdaman. Kahit ito ang una mong sulat sa Tagalog, ramdam ko ang iyong puso. Maswerte ang Mateo ko na nakatagpo ng isang tulad mo. Habang binabasa ko ang sulat, naiyak ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong tinatanggap na nila ako. Maganda rin ang naging resulta ng pagpunta ni Mateo sa Amerika. Mas naging maayos daw ang pag-uusap nila ng aking ama kaysa sa inaasahan. Noong una, kinabahan talaga ako. Pero tinanong niya ang lahat tungkol sa serbisyo ko sa militar. Unti-unti, mukhang bumubukas na ang kanyang puso. Sabi niya, ang sinabi raw ng aking ama kay Mateo ang pinakatumatak sa akin. Kinikilala ko, ang galing mo bilang sundalo, pero kaya mo bang paligayahin si Elisa? Ang sagot daw ni Mateo, buong buhay ko po itong patutunayan. Nagbago raw ang ekspresyon ng aking ama. Sige, pero sa oras na masaktan si Elisa sa Pilipinas, kukunin ko siya pabalik. Isang kondisyonal na pag-apruba, pero parang permiso na rin iyon. Dumating ang araw na magkikita ang aming mga pamilya sa Pilipinas. Nanginginig ako sa kaba. Unang beses ng mga magulang kong pumunta rito, nang salubungin namin sila sa airport kasama ang pamilya ni Mateo, medyo awkward sa simula. Pero mainit ang pagtanggap. Ang ina ni Mateo, sa kanyang pautal-utal na Ingles, ay nagsabing, "Welcome to the Philippines." Napaka-cute niya. Ang aking ina naman, nagsisikap magtagalog para bumati. Naantig ang puso ko. Ang pinakamahalagang pagsubok ay ang paghahanda ko ng pagkaing Pilipino para sa kanila. Naghanda ako ng kare-kare. Sa katunayan, ilang linggo akong nag-aral sa isang cooking class para lang dito. Noong umaga ng araw na iyon, sobrang kaba ko. Okay lang yan. Ang importante ay ang intensyon mo, sabi ni Mateo. Pero nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Sa tuwing tinitikman ko ang kare-kare, iniisip ko, tama ba ang lasa nito? Habang ginagawa ko ang bagoong, muntik ko nang masunog ang una, itinapon ko. Sa pangalawang subok, unti-unti nang umayos. Pumasok ang ina ni Mateo sa kusina
At tahimik akong pinanood, lalo akong kinabahan. Naku, mukhang nahihirapan ka, mahinahon niyang sabi. At nagsimula siyang tumulong. Ipinakita niya kung paano hiwain ang mga gulay. Ganito, para mas maganda tingnan. Sa sandaling iyon, labis akong nagpasalamat. Oras na ng hapunan, kinain naming lahat ang niluto ko. Nang tumikim ang ina ni Mateo ng kare-kare, sinabi niyang, "Aba, ang sarap naman nito. Hindi ko alam kung totoo o pampalubag loob lang. Pero napakasaya ko." Ang aking ama, habang kumakain, ay nagsabi, "Masarap nga ito. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto ng ganito, Elisa." Nakita niya ang pagsisikap ko at naramdaman niya ang aking sinseridad. Kinabukasan, pumunta kami ni Mateo sa palengke. Ang nanay niya mismo ang nagsabing ipakita ko raw ito sa mga magulang ko. Unang beses kong makakita ng palengke sa Pilipinas at napakasaya, puno ng iba't ibang amoy, tunog at sigla ng mga tao. Nagtataka ang mga tindera sa akin. "Uy, dayuhan, taga saan ka?" Nang buong pagmamalaking ipakilala ako ng ina ni Mateo, manugang ko, galing Amerika, uminit ang puso ko. Isang ale ang nagbiro. "Naku, mahirap mag-asawa ng Pinoy ha?" Sa pautal-utal kong Tagalog, sumagot ako. Ang pinakanakakaantig na sandali ay nang sabihin ng ina ni Mateo sa aking mga magulang, ramdam ko po kung gaano niya kamahal ang Mateo ko. At nakakatuwa ang pagsisikap niyang matuto ng aming kultura. Nakita kong namumula ang kanyang mga mata. At napuno rin ng luha ang mga mata ko. Nagbago na rin ang isip ng aking ama matapos niyang alamin ang military record ni Mateo. Ganito pala karami ang medalya niya. Isang tunay na tapat na sundalo. Sabi niya, habang tumatango, "Maaaring isuko mo ang ranggo, pero mananatili ang karangalan," sabi ng aking ama kay Mateo. At sa akin, sinabi niya, "Pinili mo siya, kaya magtitiwala ako. Pero kung mahirapan ka, umuwi ka lang." Tuluyan na ring bumukas ang puso ng ina ni Mateo. "Saan ka pa makakahanap ng ganyang kabait na babae? Swerte talaga ang Mateo ko." At hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. "Talagang pamilya ka na namin." Sa wakas, nakuha namin ang basbas ng lahat. Isang kasal na may pagpapala ng aming mga pamilya. Noong gabing iyon, habang naglalakad kami ni Mateo, sinabi ko, "Parang panaginip." Sumagot siya, "Ako rin." Hindi makapaniwala. Ang paghahanda sa kasal ay komplikado. Kailangan naming sundin ang mga legal na proseso sa dalawang bansa. Ngunit ang pinakamalaking alalahanin ko ay kung paano ako mabubuhay sa Pilipinas. Nagdesisyon akong iwan ang militar at manirahan dito. Naghanda si Mateo ng isang apartment sa military housing sa Fort Magsaysay. "Dito muna tayo para masanay ka. Kapag nagretiro na ako, pwede tayong lumipat," sabi niya. Nasasabik ako sa lahat ng plano niya. Ang aming kasal ay pinaghalong tradisyon ng Amerikano at Pilipino. Nagsuot ako ng Filipiniana gown. At si Mateo, ng barong Tagalog. Sa seremonya ng paggalang sa mga magulang, nanginginig ako habang yumuyuko sa mga magulang ni Mateo. "Maraming salamat po," sabi ko sa Tagalog. Umiyak ang kanyang ina. Nagsimula na ang aking buhay sa Pilipinas. Noong una, lahat ay bago. Mula sa pagbati sa mga kapitbahay hanggang sa paghihiwa-hiwalay ng basura, lahat ay kailangan kong matutunan. Pero isa-isa itong itinuro sa akin ni Mateo. Ang pinakamahirap ay ang pakikisama. Dahil nasa military housing kami, lahat ay magkakakilala at ako lang ang dayuhan. Noong una, lahat ay nagtataka sa akin. Yung asawang Amerikana, usap-usapan nila, pero habang tumatagal, naging malapit kami. Lalo na ang kapitbahay ko. "Napakabait niya. Mahirap ba ang buhay dito? Magtanong ka lang sa akin kung may kailangan ka," sabi niya. Isang araw ng Pasko, isinama niya ako sa simbang gabi. Ito ang pinaka hindi ko malilimutan. Ang buong komunidad ay sama-samang naghahanda ng Noche Buena pagkatapos ng misa. Nakisali ako. Mula sa pagluluto ng spaghetti hanggang sa paggawa ng fruit salad, lahat ay bago sa akin.
Elisa, ang ganda pala ng kamay mo. Tamang-tama sa pagmamasa ng tinapay. Biro ng isang batang kapitbahay. Nagsikap ako ng husto kahit medyo masakit sa kamay. Masaya ako dahil lahat ay tumutulong at nagtatawanan. Noong araw ng mga patay, mas malaki ang pagsubok. Pumunta kami sa probinsya ni Mateo sa Pampanga para magtirik ng kandila sa puntod ng kanyang mga lolo at lola. Mula sa pag-aalay ng pagkain hanggang sa tamang paraan ng pagdarasal, lahat ay komplikado. Itinuro sa akin ang biyenan ko, pero kinabahan pa rin ako. Okay lang yan. Ang importante ay ang puso, sabi ni Mateo, pero takot pa rin akong magkamali. Salamat sa tulong ng kanilang mga kamag-anak. Naging maayos ang lahat. Ang pinakatumatak sa akin ay ang sinabi ng lolo ni Mateo. Galing ka pa sa malayo, pero sinusunod mo ang aming kultura. Salamat, iha. Tunay ka ng parte ng aming pamilya. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng labis na pagmamalaki. Para malampasan ang mga pagkakaiba sa kultura, gumawa kami ni Mateo ng isang espesyal na paraan. Gumawa kami ng family culture notebook na nakasulat sa Ingles at Tagalog. Itinala namin ang mga tradisyon ng Pilipino at Amerikano para ibahagi sa isa't isa. Ang pag-aasawa ay hindi isang peace treaty. Isa itong araw-araw na training, madalas sabihin ni Mateo habang tumatawa. Totoo nga. Araw-araw ay isang proseso ng pag-unawa at pag-adjust, pero ang prosesong iyon ay mas masaya kaysa mahirap. Makalipas ang 2 taon, nagdesisyon si Mateo na magretiro. Gusto kong sumubok ng bago. Magtatayo ako ng isang programa para sa mga sundalong may psychological needs. Isang napakakabuluhang trabaho. Gusto ko ring makatulong. Nagdesisyon akong magbukas ng isang counseling center para sa mga international couples. Gusto kong ibahagi ang aking mga karanasan sa ibang mga mag-asawa. Nagsilbi na rin akong advisor sa larangan ng International Military Exchange. Kamakailan, isang reporter ang humiling ng interview. Gusto raw niyang isulat ang kuwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang rescue mission. Sa huli, tinanong niya ako ng isang napakagandang tanong. Ano ang pinakamalaking nakuha ninyo mula sa operasyong iyon? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Sa araw na iyon, ang nailigtas ay hindi lang ako, kundi ang buong buhay ko. Dahil doon, nakilala ko si Mateo na nagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig at pamilya. Tinanong din daw si Mateo ng parehong tanong at nakakaiyak ang kanyang sagot. Hindi siya isang target na kailangan kong protektahan. Siya ang buhay mismo na kasama kong haharapin. Bawat araw ay isang bagong misyon, pero ito ang pinakamasayang misyon ng buhay ko. Sa pagbabalik tanaw, isa itong himala. Kung hindi ako naligaw sa bundok noong gabing iyon, hindi ko makikilala si Mateo. Minsan, ang pinakamahirap na sandali sa ating buhay, ang simula ng pinakamalaking biyaya. Ngayon, napakasaya namin. Lubos na akong sanay sa buhay sa Pilipinas. At habang nirerespeto namin ang aming mga kultura, bumubuo kami ng isang bago para sa aming pamilya. Darating din ang araw na magkakaroon kami ng mga anak. At sa panahong iyon, magiging isang perpektong pamilyang Pilipino-Amerikano na kami. Hanggang dito na lang ang kwento para sa araw na ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong oras. Magkita-kita tayo muli sa mga susunod pang mas malalim na kwento.